The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, morning! Happy Monday! Uy, hindi natin marinig si Pastor. Pastor Jeff, hello. Good morning! Ayan, Hello, check mic test. Ayan. Okay ba tayo, check? Malinaw na Pastor Jeff. Happy Monday. Naabangan ka na ng ating mga taga-subaybay dito po sa True FM. Ano magandang balita ngayon? Brad Ted, nangungumusta ng kaibigan natin si George Blaylock. Message ko ngayon, kumusta daw? Yan. Si George, wala na. Iniwan na tayo. Iniwan na eh. Nasa Amerika na eh. Ka-message ko lang this morning. Yan. Anyway. Pareho mo yung magandang lalaki din. Well, kaya kayo naging BFF dahil magandang lalaki ka rin, Brad Ted. Yan. Oo. Good morning, George. At sa akin ding Uncle Lunsing, Auntie Bell, good morning po, Uncle, and Merry Christmas. Salamat din po sa kanilang mga caregivers, sa kanila pong tahanan. Okay, Brad Jeff, thank you very much. Hindi pa tapos. Hindi pa nagsisimula. Sabi ko lang thank you. Okay. Related to sa holiday natin ngayon dahil nga ang mga kapatiran nating Katoliko ay celebrating si Mama Mary. Well, ako, one thing I admire about her is her submission. Kung ma-recall po natin, yung Christmas nagsimula sa pag-visit ng angel kay Mary, which pledged to be married. At pag tininan niyo po itong buhay ni Mary, this marked by submission. Una, yung sinabi dun sa kanya ng angel, do not be afraid. So, kung kayo po, set na lahat, kakasal ka na, nasukat na yung trahe de boda, kumpleto na lahat ng nag-taste test na kayo sa caterer, and then all of a sudden, sinabi ng angel, meron akong dala sa yung magandang news. And Mary was greatly troubled kasi ano ba tong news na to coming from God? So, you see, faith is trusting God without the full answer. Kasi sabi niya, paano mangyayari yung sinabi mo na pagbubuntis ko, na walang involved na ibang lalaki, itong magiging anak ng Diyos na pupunta sa akin sinapupunan. Sabi niya, how will this be? So, minsan po may mga tanong tayo, we just have to trust God without having the full answer. Kasi madalas gusto natin maintindihan muna bago tayo sumunod sa Diyos. Ba't ako magpapatawad? Hindi ko pa naintindihan kung talagang pag nagpatawad ba ako, baka balagoongin lang sa uli. So, may mga command po ang Diyos na oftentimes, it doesn't make sense sa una. Pero pag sumunod tayo, later on, sasabihin mo, kaya pala kinumand niya ako maging humble, wag maging mayabang. Kaya pala kinumand niya ako, wag mandaya sa tax, wag mangurakot. Ganito pala ending pag may integridad at character. So may mga command po ang Diyos na seemingly, parang kalokohan to pag sumunod ako rito. Give the other cheek. Pag sinampal ako sa kanan, ibigay kaliwa. Parang it doesn't make sense. Well, si Mary po kakaiba, kaya siguro siya naging blessed. Sabi dito, how will this be? I'm a virgin. Wala pa nangyaring ganito sa tanang buhay ng history ng tao. At pangatlo, sabi niya, ito po yung verse natin ngayon na gusto pong ma-focus tayo sa Lucas 1:38. At sinabi ni Maria, narito ako na lingkod ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. So sabi niya, hindi ko maintindihan, pero it doesn't mean hindi ako susunod. Right? Hindi ko pa gets yung full picture, but one thing I do know, I am the Lord's servant, may it be done to me according to your will. This is the turning point ng history. Si Mary didn't negotiate, she didn't delay, hindi sinabing pagkakasal ko na lang. She didn't set condition, she didn't say, use me pag komportable ako, use me pagka okay sa akin. No. Sabi niya, I am the Lord's servant, I am at your disposal, kumbaga. So let me tell you something. Your money belongs to God. Your body belongs to God. Your reputation belongs to God. Your future belongs to God. Your whole life, my whole life, belongs to God. So yun lang pong gusto kong sagot sa atin ngayon sa mga may katanungan. It's not a partial yes. It's not a delay obedience. It's absolute obedience. Lucas 1:38. At sinabi ni Maria, narito ako na lingkod ng Panginoon, mangyayari sa akin ang ayon sa iyong salita. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po dahil itong pangyayari na to, Lord God, sa history ay nagbigay daan para magkaroon kami ng Pasko na sineselebrate ngayon. Salamat, Panginoon, dahil hindi pa huli ang lahat sa mga taong nagdududa sa iyong kalakasan at kapangyarihan. Lord, ang pagsunod sa iyo ay isang act of faith, it's an act of worship.
Tulungan niyo po yung mga taong nag-iisip muna kung paano susunod sa'yo at nagdadalawang isip. Lord, an absolute surrender is what you desire. And then the rest will follow. We honor you, Lord, sa buhay ni Mother Mary at nawa, Panginoon, pamarisa namin siya sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Lord, salamat po muli sa araw na ito. Salamat po kay Brad Jeff sa kanyang sakripisyo po para sa pagpapalaganap ng magandang balita. At Lord, patawad po sa aming mga damdamin na kadalasan po hindi po namin makontrol dahil nga po sa aming pong pagkagustuhan na magkaroon ng maayos na magandang pagbabago sa aming inang bayan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Mabutit na dyan ka, Brad, at humuhupa ang aming mga damdamin. Merry Christmas. Alam mo, Brad Ted, huwag kayong magdadalawang isip ni Chacha to constantly call out yung mga dapat i-call out. Si Jesus, hindi siya nagdalawang isip i-call out ang mga maling gawa. Kaya patuloy nyo lang yung gawin dito sa mundo, sa physical at temporal na dimension. Ako na bahala sa spiritual at sa eternal. Kaya magandang tandem natin, Ted at Cha. Good morning. Yeah. Salamat na marami. Brad, we'll catch you again tomorrow. Thank you. Brad Ted, matiin ko lang si Mama G. Guillermo, nag-celebrate ng 70th kahapon. Umaten kami. Mianka, Maika, and Karen, you did a great job to honor your mother. Widow na si Mama G. Happy birthday again. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopida sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!